Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tantan. Taong 1959, Santa Rita, Samar. Matagal na akong binabagabag ng isang panaginip. Panaginip tungkol sa isang lalaking nakasuot ng kulay itim na kapa at may makisig na pangangatawan. Sa kumpas ng mga kamay nito at sa bitaw ng kanyang salita, kaya niyang pasunurin ng kahit na sino. Sa lugar kung saan yun naghahari, maraming nilalang ang sumusunod sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Nagkalat sa iba't ibang lupain ng mga aliping nagmula sa iba't ibang mga lahi. Mga katagang paulit-ulit na binibitawan ni Tantan noong mga panahong tumungtong siya sa edad na 23 anyos. Kung hindi ninyo na itatanong, lumaki itong si Tantan na may likas na karamdaman sa katawan. Walang makapagsabi kung saan yun nagmula, gawa ng binabalot yon ng matinding hiwaga. Ayon sa kanyang mga magulang, tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, itinatago nila ito ng maigi. Kailangan hindi ito madantayan ng liwanag na nagmumula rito dahil kapag nangyari ang bagay na yon, mawawala ito sa kanyang sariling wisyo. Mabilis ding nagbabago ang kanyang anyo, kaya kapag nakikita yon ng ibang tao, talaga namang nagugulat ang mga ito. Base sa salaysay ng kanyang ama, sa sandaling tumama sa kanyang katawan ng liwanag ng buwan, nagkukulay pula ang kanyang buhok. Dumudugo rin ang kanyang mga mata, kalakip ng pag-usli ng mga pangil niya. Hindi lang yon, umuumbok din ang husto ang kanyang mga kalamnan na parang sa ganun niyang estado, nagtatangan siya ng hindi maipaliwanag na lakas. Dagdag pa ng tatay niya, kapag sumasailalim siya sa ganoong estado, talaga namang pahirapan ang pag-awat sa kanya. Kahit 10 na kasi sa mga tiyuhin niya ang magtulong-tulong, hindi yun sapat para mapigilan siya. Kaya para maiwasan ang pagwawala niya kapag kabilugan ng buwan, nagpa siya ang kanyang ama na magpagawa ng mga kadena na para lamang sa kanya. Ginagamit nila yon tuwing sumasapit ang mga ganoong gabi, para naman kahit magwala itong si Tantan, hinding-hindi siya makakawala. Epektibo naman ang ganoong plano. Kaso lang habang tumatagal, nasisipat nila ang mga bitak sa bakal. Ugang-uga na rin noon ang kanyang silid dahil sa paulit-ulit niyang paghila sa mga kadenang yon. Kahit nakabaon ito sa matibay na pundasyon, di ito sapat para tuluyan siya nitong mapigilan. Dahil sa ganoong pangyayari, araw-araw namang gumagawa ng paraan ang kanyang ama upang malaman ang kanyang kalagayan. Aminado rin itong nag-aalala na siya para sa estado ng anak niya, buhat sa mga usaping kumakalat sa kanilang lugar. Katunayan, marami na sa kanila noon ang nagpetisyon na sila'y umalis dahil nga sa pagwawala ni Tantan. Mabuti na lang, mabait ang kanilang punong barangay, kaya pilit pa rin sila nitong binibigyan ng pagkakataon para maayos ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Lubos namang nagpapasalamat doon ang kanyang ama, gawa ng kahit papaano, nararamdaman nito ang pagmamahal ng kapitan sa kanila. Sa loob ng ilang buwang paghahanap nito ng lunas sa kanyang karamdaman, marami na itong nalamang istorya ukol sa kanyang kalagayan. Sa mga karatig lugar, sinasabi ng mga albularyo doon, isa umanong bukod tanging nilalang itong si Tantan. Yung iba naman, naniniwalang nahanay siya sa puwersa ng kaliwa, habang ang iilan, naninindigang isa siyang uri ng aswang. Bawat isa rin sa mga ito, nagmamalabis na siya ay makita, ngunit hindi naman yun pinahihintulutan ng kanyang ama. Madali kasi nitong natutunugan ng mga albularyo na may binabalak na masama sa kanya. Sa loob ng ilang buwan,
Nagpatuloy pa rin ang ganoon nilang sitwasyon hanggang sa kalaunay unti-unti nang luminaw sa kanyang mga mata ang tungkol sa lalaking nakikita niyang nag-aalipin ng mga nilalang. Gabi-gabi itong pumapasok sa kanyang isipan, bitbit ang pangakong gagamutin siya nito kung magdesisyon siyang magtutulungan silang dalawa. Dagdag pa nito na marami itong misyon sa mundo ng mga tao, ngunit nahahadlangan ito ng selyong nakapalibot sa lagusang nag-iisang tawiran. Dahil sa mga ganoong bagay, agad namang sinimula ni Tantan ang pagkilatis sa nilalang na yon. Kahit sa panaginip lang din sila nagkakausap, hindi maipagkakailang malaking bagay na ito upang makilala yon ng lubusan. Pagtatapat pa ni Tantana, nagkaroon sila ng ugnayan ng lalaki na wala man lang kaide-ideya ang tatay niya. Dahil sa pangyayaring yon, hindi niya naisip pa na may masama pala itong binabalak sa kanila. Ilang linggo pa ang lumipas, unti-unti na silang nagkalapit. Pumayag na din siya sa nais nitong mangyari, kung kaya't nagbigay na yon ng kanyang mga gabay kung paano mabuksan ang lagusan. Base sa salaysay ng nilalang na yon, sa isang liblib na parte ng sapa, may isang malaking puno na may maraming ugat. Nakatayo yon sa matarik na bahagi ng pangpang at pinaliligiran yon ng maraming puno. Hindi rin ito napapasok ng mga tao, buhat sa mga usaping kumakalat dito. Ayon sa mga taga roon, may gumagala roong isang nilalang na may kalahating anyo ng buwaya. Nanghahabol ito ng bangka at pumapatay ng tao kapag may nahuli ito. Nanliligaw din ang nilalang sa pamamagitan ng mga usal at sa kanyang titig lamang, kaya niyang galitin ang tubig na dumadaloy. Malakas ang nilalang na yon at ayon sa lalaking kanyang kausap, yon ang bantay sa unang barikada ng lagusan. Dagdag pa nito na, kapag nalusutan niya ito, ibig sabihin narating na niya ang pangpang na kinaroroonan ng puno. Tahimik at presko sa lugar na yan. Subalit iwasan niyang magpakakampante dahil sa mga nilalang na nagbabantay dito. Kapag napadpad na rin siya sa ilalim ng puno, doon niya masisilayan ang mga bertud ng tikbalang na nakaukit sa bato. Nakahawak din yon ng mga ginintuang sibat na siyang pangunahing susi para mabuksan ang lagusang nagdudugtong sa mundo nito at sa mundo ng mga tao. Subalit, bago niya mahawakan ang mga sibat na yon, dadaan muna siya sa mga pangunahing bantay ng lagusan. Walang ideya ang lalaki sa wangis ng mga ito, pero nasisiguro nitong malalakas ang mga nilalang na yon. Nang marinig naman ni Tantan ang abiso ng nilalang, di naman niya maiwasang makaramdam ng matinding takot. Nagdududa man sa kanyang mga gagawin, sadyang wala siyang mapagpipilian dahil sa pangako ng nilalang na yon sa kanya. Lumipas ang gabing yon, doon na siya palihim na tumungo sa pangpang ng sapa. Nagtanong-tanong siya sa mga mangingisda sa lugar, kalakip ng paglilibot niya roon para maging pamilyar sa paligid. Inalam din niya ang mga oras ng paglaki at pagbaba ng tubig upang hindi siya maabala sa magiging lakad niya. Habang ginagawa naman ito ni Tantan, inakala ng kanyang mga magulang na nasa bahay siya ng kanyang mga kaibigan. Ang ganoong pangyayari ang mas nagbigay sa kanya ng kalayaan upang magawa niya ang kanilang binabalak ng nilalang. Sa pagsapit naman ng nakatakdang araw para isagawa ang kanyang mga plano, agad naman siyang umalis sa kanila nang hindi nagpapaalam. Para hindi naman mag-alala ang mga magulang niya, nagpanggap siyang natulog ng maaga sa kanyang silid. Isinarado niya rin ito upang walang makapasok ng 10 oras. Nang makalayo na siya sa bahay nila, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungong pangpang.
Nataon naman noong walang liwanag ang buwan, kung kaya't hindi niya na ito gaanong ipinag-alala. Pagdating naman niya sa tabi ng sapa, agad naman niyang nasipat yung bangkerong susundo sa kanya. Ayon dito, wala naman sanang balak ang bangkero na yon na pagbigyan siya. Kaso lang, nang masipat nito ang perang kanyang inaalok, nasilaw na rin ito. Hindi naman yon masisisi ni Tantan, lalo pat kapos yun sa buhay. Inaasahan naman niyang mapanganib ang kanilang gagawin, pero hindi naman siya nakakaramdam ng pagkabahala, lalo pat alam niya ang limitasyon ng sarili niya. Naisip din niya noon, kung sakali mang hindi siya makatagos sa unang bantay, kakalimutan na niya ang tungkol dito. Mas pipili niyang tanggapin ng mga bagay-bagay kaysa ipahamak ang kanyang sarili. Pagtatapat pa niya na, hindi naman talaga siya umaasang magagawa niya yan. Ang sa kanya lang ay pagbabakasakali para matuldukan ang problemang kanyang naibibigay sa kanyang pamilya. Habang binabagtas naman nila ang sapa, nabanggit sa kanya ng bangkero, hindi maganda ang gabi ng kanilang pagpunta. Bukod kasi sa masyadong mataas ang tubig, marami rin itong nasisilayang mga isdang nanginginain sa paligid. Ayon dito, kapag nasa ganoong kalagayan ng sapa, madalas gumagala yung nilalang na kumakain ng tao. Hindi yun gaanong mapapansin, gawa ng kapag lumalangoy ito para yung gumagapang sa ilalim. Umaahon lang din ang nilalang na yan sa oras na may makita itong biktima. Nang marinig naman ni Tantan ang babala ng bangkero, inabisuhan naman niyang magpatuloy lang ito. Dagdag pa niya na wala silang dapat nakatakutan, gawa ng lahat ng mga nilalang na umiiral doon ayon sa mga kwento ay pawang hindi totoo. Subalit, nang marinig naman ng bangkero ang kanyang sinabi, pilit naman yung tumutol sa kanyang paniniwala. Hindi kasi yun kumbinsido na hindi totoo ang mga ito dahil sa ito mismo naranasan ng maatake ng nilalang. Pagkarinig naman ni Tantan sa sinabi nito, pinili na lamang niyang manahimik upang wala na silang maging pagtatalo. Kalahating oras pa ang lumipas, napasok na nga nila ang isang liblib na daan ng sapa. Masukal at maraming puno ang lugar na yan, kaya kahit gumamit sila ng gasera, limitado lamang doon ang kanilang mga makikita. Maya-maya pa, pagsilay naman ng bangkero na medyo lumiligalig na ang tubig, agad naman yung dumaong sa isang makipot na pangpang habang nagwiwika sa kanya ng, "Hanggang dito na lang ako. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako sa iyo rito. Diretsuhin mo lang yung daan na yan. Sa dulo niyan makikita mo yung punong hinahanap mo. Mag-iingat ka sapagkat mula sa lugar na ito, marami ng tagapagmasid ang taong buwaya. Konting pagkakamali lang matutunugan ka na niya. Bibigyan kita ng 6 na oras para makabalik. Kapag lumagpas ka sa palugid kong yon, pasensyahan na lang tayo." Nang marinig naman ni Tantan ang sinabi ng bangkero, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, agad naman siyang naglakad sa direksyong itinuro nito. Maingat at tahimik ang ginawa niyang pagbaybay ng daan noon, sa takot na baka matunugan siya nung nilalang na nagbabantay sa sapa. Kahit hindi halata, aminado si Tantan na nakakaramdam siya ng matinding takot. Bukod kasi sa walang liwanag ang buwan, hindi rin niya maisip ang kanyang gagawin sa oras na magkaharap sila ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas ng kanyang paglalakad. Bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang mahinang pag-alon ng tubig sa pangpang. Dala naman ang kanyang kuryosidad. Agad naman niya itong tinitigan kung saan pagkurap naman ang kanyang mga mata. Tumambad sa kanya ang malabuwayang nilalang. Ayon sa kanya, may mga kamay at paa itong parang sa tao, pero yung dibdib at ulo nito sa buwaya talaga.
Pulang-pula rin ang mata ng nilalang na yon, tapos binabalot ito ng makakapal na kaliskis. Maya't maya rin ang pag-ungol nito na para bang hindi yun sanay na maglakad sa lupa. Matapos naman niya yung masilayan, dali-dali naman siyang napakaripas ng takbo. Hindi niya na noon naisip pang bumalik, gawa ng inaakala niyang maliligaw niya ito. Ngunit, nang marinig naman ng nilalang ang tunog ng kanyang mga yapak, mabilis naman siya nitong sinundan at sa loob lamang ng ilang segundo, nakabuntot na yon sa kanyang likod. Napakabilis tumakbo ng nilalang na yon, kaya pagbaling naman niya sa kinaroroonan nito, abot langit naman ang takot at pagkabahala na kanyang naramdaman. Gayunpaman sa kabila ng kanyang pagkasindak, hindi niya pa rin sinubukang tumigil. Alam niya kasi noon ang karumal-dumal na mangyayari sa kanya. Sa oras na yon ay ginawa niya. Nasisiguro rin niyang hindi mapapakiusapan ng nilalang dahil base sa anyo nito, may kutob siyang hindi nalalayo sa buwaya, ang mismong wisyo nito. Hindi naglaon. Pagdating naman niya sa hangganan ng lupang kanyang tinatahak, napilitan naman siya noong tumalon sa sapa. Malalim ang parte ng sapang natalunan niya, kaya pagpailalim niya, dali-dali naman siyang lumangoy patungo sa kabilang ibayo nito. Hindi na niya tiningnan ang ginawa ng buwaya, sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, mas mabilis itong kumilos sa tubig. Nagdasal na lamang noon si Tantan na sana'y hindi siya nito maabutan at mahila pa pailalim. Kapag kasi ganun ang nangyari, tiyak na ang kamatayang naghihintay sa kanya. Mabuti na lang, nang marinig niya ang pagtalo ng buwaya sa sapa, nataon naman noong malapit na siya sa kabilang ibayo nito. Pag-ahon naman doon ni Tantan, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo, ngunit di pa man siya nakakalayo, matagumpay na siyang nasunggaba ng nilalang na yon. Mabilis na tumarak sa kanyang likod ang matatalas nitong mga kuko, dahilan para mapasubasub siya sa lupa. Matinding sakit ang naidulot noon kay Tantan, ngunit hindi yon sapat para sumuko siya sa buhay. Nakabaon man ang kuko nito sa kanyang katawan, pinilit niya pa ring umusad hanggang sa kalaunay sinagpang na siya ng nilalang sa kanyang balikat. Umikot yon ng ilang beses hanggang sa matapyas na nito ang malaking parte ng balikat niya. Paglayo naman sa kanya ng nilalang, halos mawala naman siya ng ulirat buhat sa pinsalang kanyang natamo. Nanghihina man ang kanyang buong katawan, pinilit niya pa ring tumayo habang panaka-nakang nagmamasid sa langit. Tinitingnan niya kasi noong mga oras na yon kung papatama na ba sa lugar ang liwanag ng buwan na kanina niya pang hinihintay. Ang kaso lang kahit anong gawin niyang pagsipat, bigo talaga siyang makasilay ng liwanag. Sa mga sandaling yon, sumagi na sa isip niya na baka yun na nga ang sandali na tinalikuran siya ng swerte niya. Makalipas pa ang ilang minuto, dala naman ng matinding pagod, wala na nga siyang nagawa kundi ang mapaupo sa harap nito. Akala niya, katapusan na niya noong mga oras na yon, pero sa hindi malamang dahilan, bigla naman siyang tinamaan ng liwanag ng buwan na lumitaw kung saan. Sa isang iglap, agad naman niyang naramdaman ang mabilis na pagbabago ng kanyang katawan, kasabay ng pagkawala ng sakit na kasalukuyan niyang nararamdaman. Nang mapansin naman ng taong buwaya ang pagbabago ng kanyang presensya, pinili naman itong manatili sa isang tabi para pakiramdaman siya. Habang ginagawa naman ito ng nilalang, hindi naman niya maipagkakaila ang pagngisi nito sa kanya. Maya-maya lang, laking gulat na lamang niya nang bigla itong magsalita. Hinangaan ng nilalang ang kanyang pagpapalit anyo, kaya sa puntong yon, napagtanto niyang isa itong taong kagaya niya na may kakayahang magpalit anyo. Dahil sa kanyang mga nalaman, minabuti naman niyang wag nang magpapigil.
pagpula naman ng kanyang buhok, mabilis naman yung gumapang sa kanyang balat, kasabay ng pag-umbok ng kanyang mga kalamnan. Nang maramdaman naman niyang handa na siya, walang pagdadalawang isip naman niyang sinugod ang nilalang. Unang suntok pa lamang niya rito, agad naman itong napansin ng pagtalsikan ng makakapal nitong kaliskis. Tumilapon din ng ilang metro ang nilalang, dahilan para makumpirma nito na nagtatangan nga siya ng pambihirang lakas. Sa muli naman itong pagharap sa kinaroroonan niya, walang patid naman yung sumugod. Sa loob ng kalahating oras nilang pagbubuno, napagtanto niyang halos magkapantay lang sila pagdating sa lakas. Ang nakita niya lamang noong mga oras na yon ay yung kakayahan niyang humingi ng karagdagang lakas sa liwanag ng buwan. Dahil sa ganun niyang abilidad, kalaunay humina ang kanyang kalaban na siyang naging sanhi upang matagumpay niya na itong malapatan ng kanyang malalakas na atake. Habang paulit-ulit naman niya yung pinagsususuntok, malimit din niya yung ibinalibag sa sapa kapag nagkakaroon siya ng pagkakataon. Hindi naglaon. Paghagis naman niya rito sa katawan ng isang punong malapit sa pinaglalabanan nila, doon na nga tuluyang nawala ng ulirat ang nilalang. Paglupasay naman ito, dahan-dahan na rin yung nagpalit anyo, hanggang sa bumungad sa kanya ang matandang lalaki na walang saplot. Ubod na rin ng puti ang buhok nito, at sa estado ng matandang yon, parang matagal na panahon na itong nasa ganoong anyo. Pagsilay naman ito sa kinaroroonan niya, pilit naman yung tumayo na parabang may mensahe itong nais maipaabot. Si Tanta naman noon, nanatili lang tahimik habang alerto sa maaaring gawin ito. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang wala na yung magagawa, agad naman niya yung nilapitan upang mas marinig ng klaro ang mga bagay na sasabihin nito. Ano ang pakay mo rito? Wala ka ritong makikitang espesyal maliban sa lagusang aming binabantayan. Nagdurugtong sa mundo ng hari ng mga itim na tamawo ang lagusang yon. Lahat kami, nangakong hindi na ito mabubuksan pa ng kahit na sino. Handa kaming ibuwis ang aming mga buhay para sa aming tungkulin. Nang hihinang wika ng matanda. Nang marinig naman ito ni Tantan, hindi naman niya maipagkakaila na yun nga ang pakay niya. Ang hindi niya lang maisip noong mga oras na yon, bakit hari ng mga itim na tamawo ang tawag nito sa lalaking nakakausap niya sa kanyang panaginip. Kapag kasi nagkikita silang dalawa noon, napansin naman niyang wala namang kakaiba sa wangis nito. Para lang din yung isang pangkaraniwang tao, kaya hindi niya naisip na makapangyarihan pala ito. Sa pagpapatuloy naman ng pagsasalita ng matanda, ibinulgar nito ang tungkol sa nilalang na yon at ang kakayahan nitong manghikayat ng mga tao para buksan ang lagusang nagsisilbing bilangguan nito. Nabanggit din sa kanya ng matanda, isa yung ermitanyo na ang tanging hangad lamang ay magawa ng maayos ang kanyang trabaho. Inamin din ito sa kanya, marami na yung napatay na tao sa lugar na yon, ngunit nagawa niya lamang ito dahil nasa ilalim ito ng presensya ng hari. Kalunos-lunos man ang mga sinapit ng biktima, alam nitong wala na siyang magagawa para yon ay mailigtas pa. Nang marinig naman ni Tantanang tungkol dito, di naman niya maiwasang mapatanong sa matanda. Ang buong akala niya kasi, ang panig ng mga ito ang likas na masasama. Dahil sa salungat niyang kaalaman, pilit naman siyang kinumbinsi nito sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng mga mutyang nasa panig ng kanan. Dagdag pa ng matandang yon, hindi ito kakapit sa kanyang katawan kung likas siyang may masamang puso at kaisipan. Mariin din itong inilahad sa kanya na kung nais niyang malaman ang mga karagdagang katotohanan ng kanyang hinahanap, malugod siya nitong sasamahan
patungo sa mga kasamahan nitong nagbabantay sa mismong bukana ng lagusan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung inutusan na tumayo. Nangihina man, pinilit ng matanda na sumunod sa nais niya upang mabigyan nito ng linaw ang kanyang mga maling paniniwala. Sa kanilang paglalakad, napansin naman niya ang animoy kakaibang pasilyo na binubuo ng mga katawan ng puno. Marami rin siyang nasipat na simbolo sa paligid na parabang ang lugar na yon ay isang nakatagong sibilisasyon. Ilang minuto pa ang lumipas, may nadaanan silang isang abandonadong baryo. Base sa salaysay ng matanda, yon ang unang pinagtirhan nung hari ng mga itim na tamawo. Doon din yun unang naghasik ng lagim, kaya ang naunang antingerong kumalaban dito, nagpasyang doon na din gumawa ng lagusan patungo sa mundong kanilang pinagtapunan sa wisyo nito. Nabanggit din ito sa kanya na hanggang sa oras na yon, patuloy pa ring umiikot doon ang salot ng mga sinaunang taong na biktima. Aminado rin yung hindi nila basta-bastang pinapasok ang lugar na yon dahil sa mga panlalaro ng mga itim na kaluluwa. Pagtatapat pa nito sa kanya na kung sakali mang hindi siya naniwala sa mga sinabi nito, nasisiguro nitong mamamatay din siya sa oras na makaharap na niya ang panghuling bantay ng lagusan. Nang marinig naman yun ni Tantan, tahimik lang naman siyang nagpatuloy sa paglalakad. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa harapan ng isang malaking puno, tumambad sa kanya ang isang altar na may malaking tipak ng bilugang bato sa likod nito. Marami rin doong mga simbolong nakaukit na parang doon nakalathala ang lahat ng kasaysayan ng lugar. Matapos naman niya yung masilayan, bigla namang tumambad sa kanyang harapan ang dalawang nakalutang na nilalang na binabalot ng mga baluti mula ulo hanggang paa. May daladala rin itong latigo na gawa sa purong bakal. Pagwasiwas naman ng mga ito sa kanyang harapan, nagpakawala naman yon ng malalakas na kidlat na siya namang labis niyang ikinagulat. Napansin din niya ang animoy delubyo sa ibabaw ng ulo nito na parabang isa yon sa pinagkukunan ng kapangyarihan ng mga nilalang. Pagsilay naman niya rito, wala naman siyang ibang naramdaman kundi ang purong takot at pagkasindak. Alam ni Tanta na wala siyang pag-asang manalo sa mga ito, kaya sa mga oras na yon tanging pakikipagkasundo lamang ang kaya niyang gawin. Paglapit naman ng dalawa sa kanya, agad naman yung nagwika ng dialektong hindi niya halos maintindihan. Subalit habang tumatagal yon sa kakasalita, di naman niya maiwasang maunawaan ang mga ibig nitong sabihin. Nang maging malinaw na sa kanya ang lahat, narinig niya ang nilalang na yon kung ano ang kanyang nais mangyari. Walang sabi-sabi, agad naman niyang inilahad dito ang kagustuhan niyang maalis sa kanyang katawan ang sumpang kanyang tinatangan. Inamin din niyang nabulungan siya ng hari ng mga tamawo, kaya niya natunto ng lugar na binabantayan ng mga ito. Pagkarinig naman ng dalawang bantay sa kanyang sinabi, pilit naman yung nagtanong ukol sa kanyang buong pagkatao. Pinakiramdaman din ito ang kanyang puso bago yun gumawa ng pasya. Nang mapagtanto naman ng mga ito na isa siyang mabuting tao, hindi na rin yun nagdalawang isip pa na alisin sa katawan niya ang sumpa ng buwan. Ang kaso lang, kahit natanggal na yon ng mga bantay sa lagusan, bigo pa rin itong maalis sa kanyang isipan ang wisyo nung nilalang na parating bumubulong sa kanya. Ayon sa mga ito, siya lang ang may kakayahang magpalayas dito. Alam niyo, Pinuno, ilang taon din itong nilabanan ni Tantan hanggang sa dumating ang puntong napalayas na niya sa kanyang isipan ang bulong ng hari ng mga itim na tamawo.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Galing nung lakas nito ni Tantan. Pero, hindi sinabi kung ano talaga siyang uri no? Basta tuwing tinatamaan siya ng sinag ng buwan, nag-iiba yung anyo niya eh. Tapos kulay pula, tas yung pula na yun gumagapang sa buong katawan niya, nagsisilbing baluti, parang may pagkakahalin tulad sa mga werewolf. 'Di ba? Pero alam ko ibang lahi to kasi iba rin yung pamamaraan kung paano siya lumakas eh. Tapos kung paano niya rin gamitin yung abilidad niya. Isipin niyo sobrang titindi tsaka sobrang lalakas ng mga taong buhaya. Pero isang sapok lang ni Tantan kumakalas pa yung mga kaliskis. 'Di ba? So para sa akin tong kwento na to, sobrang ganda nito. Mas maganda sana to kung nagpatuloy pa yung paglalakbay niya dun sa Lagusan. Tapos nakilala niya yung mga bantay. Kasi ako, sa totoo lang, sobrang curious ako kung ano bang meron dun sa pinakadulong bantay. Parang sobrang lakas nun eh. Kasi yung taong buhaya, level 1 pa lang yun. Paano pa kaya yung mga susunod, di ba? Kaso lang, di nangyari yun eh. Isang kwento lang rin tayo. Pero at least, kahit papano natanggal ni Tantan sa katawan niya yung sumpa na yun. Tsaka yung bulong ng hari ng mga itim na tamawo, nalabanan niya. So para sa akin, sold na ako ron. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.